Lord this morning. Amen. As I count of 3, let us read together. Ano po, with faith. Ano po? Amen. 1, 2, 3. Even when there was no reason for hope, Abraham kept hoping, believing that he would become the father of many nations. For God has said to him, "That's how many descendants you will have." And Abraham's faith did not weaken. Even though all about 100 years of age, he figured his body was as good as dead. And so was Sarah's womb. Abraham never wavered his believing God's promise. In fact, his faith grew stronger. And in this, he brought glory to God. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa. Tayo po makakaupo. Amen. Hallelujah. Kilala po natin si Abraham. Tama po ba? Sino po hindi nakakakilala kay Abraham? Kilala natin. Welcome, Kuya Jem, please God. Amen. Welcome po sa ating Kuya Bagos, Kuya GR. Amen. So, ano po, no? Si Abraham, kilala natin yan. Ano po? He's our father of faith. Tama po ba? Amen. Ama ng pananampalataya. Amen. I'm so blessed with the message last Friday. Amen. Sabi ko kay Pastora Glenda, Pastora, parang may part 2 sa susunod na Friday about hope. Amen. Naalala niyo pa po ba yung yung message, di ba, nung Friday, nakaka-bless. Tama po ba? Amen. Yung sabi na, God said, pray. Amen. So, ngayon, ano po, let us also, amen, study o let us pagbulay-bulay na po natin salita ng Diyos about hope and believing. Ano po? Amen. So, kilala natin si Abraham, ano po, na isa pong lingkod ng ating Panginoon. Amen. At alam po natin yung senaryo. Ano po? Sino lang po nakakaalam ng story, ano po, ni Abraham. Amen. Amen. So sa mga nagbabasa, ano po, amen, ng libro, ano po, matatagpuan po natin, ano po, sa Genesis. Actually, natakal din namin ito sa Amana Bible Study, ano po. Amen. Na kung saan si Abraham, ano po, amen, ay nakatanggap ng promise sa ating Panginoon. Amen. Isang promise, ano po, na kung titignan natin physically, ay napaka-imposible. Tama po ba? At the age of, during that time, 75. Amen? Nung pinangako siya, ano po, ng Panginoon. Basahin natin, ano po, makikita natin, ano po, yung una, amen, nag-promise si Lord, ano po, sa matatagpuan natin sa ayaw. Ayan. Kuya, pakilipat na lang po, ayaw. Isa lang. Bago ba battery nito? Amen. O naghahang siya. Amen. So nangako, ano po sa Genesis, ano po, amen, yan. Kasi sa Genesis yan, sa na, yan. Yung ikon po na po yan, nalagpas ka na po. Yung second slide po, ay pangatlo. Pangatlong slide po. Siguro napindot ng ilang beses. Amen. So nangako ano pang Panginoon, ano po na kay Abraham, amen, na ang kanyang descendant, ano po, ay kasing dami, ano po, ng buhangin, ano po, amen. Ayan, ano po, sa Genesis chapter 13, 15, verses 15 to 16, ano po, I am giving all these lands, ano po, as far as you can see. Amen. Lahat ng maabot na yung pananaw, ay yung nagtipaningin, ano po, sabi ng Panginoon kay Abraham. Amen. To you and your descendants as a permanent position. Ano po? And I will give you so many descendants that like the dust of the earth, they cannot be counted. Amen. So, nakaka-amaze. Ano po? At sa tingin ng tao, ay ito'y napaka-imposible. Amen. Na kasing dami, ano po, ng buhangin, ano po, lahat ng maabot ng kanyang paningin, ano po, amen, that cannot be counted. But take note, during that time, ano po, Abraham is already 75 years old. Matanda na po siya, ugod-ugod na po. Amen? And then, maging sa Genesis chapter 15, ano po, 5 to 6, then the Lord took Abraham outside and said to him, look up, ano po, tumingin ka sa langit, sa sky, and count the stars if you can.
Bilangin mo yung mga bituin. Amen? That's how many descendants you will have. Kasing dami yan. Amen? Napagmumula ng iyong lahi. Amen? And Abraham believed that Abraham believed the Lord, and the Lord counted him as righteous because of his faith. Amen? Sino na po dito yung pinangakuan na hindi natupad? Susukitin ko ang mga bituin, sagutin mo lamang ako. Amen? Di ba yung mga naliligaw? Tama po ba? Amen? Bibigay ko sa iyo, ano? Ha? Amen? Ang kaharian. Amen? Iaalay ko sa iyo mga buwan. Amen? Pero isa lang yung buwan. Amen? So nakikita natin, amen? Ang tao sinungaling. Tama po ba? Amen? Pero how about if the Lord ang nagsalita? Amen? At sabihin sa iyo ng Panginoon, yung katulad na sinabi ni Abraham. Amen? The question is, maniniwala ka ba? Or even in a certain situation, and you think there's no way out, and the Lord speak to you. Ano po? Amen? Na katulad, ano po, nung sila Moises, nilabas niya, ano po, yung mga Israelites, nasa harap sila ng dagat. Amen? And there's no way out. Amen? Pero nakita natin, ano po, that the Lord is nothing impossible to Him. Like what we heard last Friday. Amen? Even the dry bones. See? Sino mag-aakala na maging yung mga how many bones that we have? 360 bones? Pastora? Amen. 360 bones. Tama po ba? So yung mga bones na yan nagkakalat-kalat. Sabi nga ni Pastora, maaring nandun yung isa, nandito. Amen? At napaka-imposible. Amen? Na magkakaroon ng buhay. But, sino ba yung nagsalita? God said, breath. Amen? The same God, amen, ang nangako kay Abraham, amen, na siya ay magiging ama ng magiging great nation, father of great nation. Amen. Sa kanyang edad, ay napaka-imposible, amen, sa mata ng tao, amen, na maniwala. Amen. But, you see, in verse 6, and Abraham believed the Lord. Kaya nga, the Lord counted him as righteous. Why? Because of his faith. Amen. God count us as a righteous if we believe. Amen. Sa lahat na sinasabi ng Panginoon sa atin. So let us himay-himay natin, yung sinabi ng Panginoon sa ating key verse. Amen? Sa 4:18 to 20. Sabi po doon, even when there was no reason for hope. Kahit na walang pag-asa, walang dahilan para umasa. Amen? Sino dito ang pinaasa? Amen? Si Lord hindi kaya papasahin. Kapag sinabi ni Lord, gagawin niya. Tama po ba? Amen? Kahit yung best friend mo, paasahin ka niyan. Yung boyfriend mo, paasahin ka. Magulang mo, paasahin ka. Kahit yung pinaka malapit sa'yo, paasahin ka. Maging yung amo mo na pinaglilingkuran mo dito sa lupa. Amen? Anong sasabihin sa'yo? Yun. Bukra. Pero nangyari, amen, umabot na ng isang buwan. Amen, wala pa rin. Tapos na yung kontrata, pauwi na, paiksit na, wala pa rin. Pero si Lord kapag nagsalita, amen, ay dinutupad niya. So, napakawais na decision, na manampalataya at maniwala sa sinasabi ng Diyos kaysa sinasabi ng iba. Tama po ba? Because the Lord
Hindi po siya nagsisinungaling. Kapag sinabi ni Lord, ano po, na ikaw ay magiging presidente ng Pilipinas, sa ayaw at gusto mo, amen, kahit lahat ay magiging presidente ka ng Pilipinas. Tama po ba? Amen? Imposible. Amen? But nothing impossible. Tama po? Amen? Minsan nga ako namamangha, ano po, amen? At never kong inisip na ako'y tatayo balang araw dito sa harap ninyo. Ano ba ang aral ng salita ng Diyos? Amen? Never ko inisip talaga yon. Amen? Ngunit, as I hear the word of the Lord, at pinanampalatayaan ko ito, kaya ako ngayon nakakatayo. Because I believe. Amen? I believe. Amen? Na si Lord ang magka-qualified, ang mag-equip sa bawat sa atin. Amen? Kala ko nung talagang hindi ako nabubuklat. Alam niyo po, sa totoo lang sa Pilipinas, hindi ako nabubuklat ng Bible. Dito lang po. Amen. So sabi po doon, ano po, amen, Abraham keep hoping, believing that he would become the father of many nations. For God had said to him. Sino nagsabi? Si Lord. Amen? So tingnan natin, ano po, isayin natin. Una, amen? Ano po yung naganap dyan? Ayan, tatlo na. Isa lang muna. Ayaw, sige. Una, pananampalataya na umasa kahit wala ng pag-asa. Amen. Paasa. Sino dito yung paasa? Amen. So, pananampalataya na umasa kahit wala ng pag-asa. No, kahit wala ng pag-asa, ano po, na magkaanak. So, take note, ano po, si Sarah o si Sarah is hindi po siya makaanak. Matanda na. Amen? At kung titingnan natin, ano po, amen? Ano ginawa nila? Nanalig. Amen? Nanampalataya. Si Abraham. Amen? At si Abraham, amen? During that time, amen? No, pinangako sa kanya ng Panginoon, he was 75 years old. Umabot na siya ng 100 or 99 years old, ay wala pa rin naganap doon sa pangako ng Panginoon. Kasi eksaktong 100 years po siya sa kaisinilang sa Isaac. Nako natin, yung pangako ng Panginoon. Take note, ilang years? 25 years. Amen? Sino makakapaghintay ng ganyang katagal? Lord, isang araw nga lang, Lord, parang nababagot na tayo, Lord. Amen? Lord, 41 years old na ako, ba't wala pa akong asawa, Lord? Amen? Mga kapatid, ano po? Lahat ng bagay, sabi ko nga, lagi ko nasasabi, lahat tayo ay magiging anak, ngunit hindi lahat ay nagiging magulang. Tama po ba? Amen. Pero nangako si Lord kay Abraham, amen, na napaka-imposible. Sa isang taon, uugod-ugod na si Abraham, amen, ay magkakaroon sila ng isang supling na pagmumulan, ano po, amen, ng katuparan ng pangako ng Diyos, na kasing dami ng bumahangin, kasing dami ng bituin sa kalangitan, ang kanyang magiging descendant. Amen. So pangalawa, ano po, amen. So ang tunay na pananampalataya ay hindi nagtatanong, ano po, actually, ang tunay na pananampalataya ay hindi nagtatanong kung paano. Amen. Kundi kung sino. Kung sino yung nagsabi. Kung kilala mo ba yung nagsasabi sa'yo. Amen. Hindi dapat question yung kung paano mangyayari, kung paano ito magaganap, kung kailan ito magaganap. Amen. Kung ang tanong doon, kilala mo ba kung sino yung nagsabi sa'yo? Gaano ba kalalim ang pagkakakilala mo sa Kanya? Para manampalataya ka, na katulad ni Abraham, na kahit uugod-ugod na, amen, na kahit nandun na sa point, ano po, na napaka-imposible, amen, na manganganak pa si Sarah during that time. Amen. Nakuha po natin. Amen. So habang pinag-aaralan natin na ito, ano po, let us also salsikin din po natin ang ating mga sarili. Amen. Na hindi man katulad ng sitwasyon ni Abraham, but in some part of our life, ano po, amen. Ano po ba? Ano po yung hinihingi natin sa Panginoon? At ano po ba yung sinasabi ni Lord sa atin? Amen. Pangalawa, ano po?
Pananampalataya na hindi nanghina sa katotohanan ng sitwasyon. Na kung saan ang katotohanan na si Abraham ay uugod-ugod na, matanda na ang katotohanan, na si Sarah ay baog at hindi na makakapag-anak. Amen? Pero, amen, nandun ang kanilang pananampalataya. Hindi po sila nanghina. Sabi po doon, and Abraham, faith, didn't weaken. Hindi po nanghina ang kanyang pananampalataya. Hindi siya tumingin sa kanyang sitwasyon. Hindi siya tumingin, sa kanyang paligid. Hindi siya tumingin, amen, kung anong mayroon siya. Kundi tumingin siya doon sa nagsasalita, doon sa nangako. Amen? Doon siya tumingin, sa Diyos na kayang gawin ng lahat ng bagay. Amen? Na anumang mangyari, amen, na umabot man ako ng 200 years o 300 years, amen, ay magaganap at magaganap ang sinabi ng Diyos sapagkat sinabi ito ng Panginoon. Nakuha natin. At sa ating mahabang paghihintay, amen, habang, we are keeping hope and believing. Ano po yung nagaganap? Sa panahong yan, alam ko, nag-struggle din si Abraham during those 25 years, na kanyang paghihintay. Amen? Kaya nga na mayroong si Ismael. Nakuha natin? Sa ating paghihintay, napakahalaga. Amen? Yung pagiging response natin, on how we respond, kung paano ba tayo naghihintay. Amen? Actually, si Lord ang naghihintay sa atin, hindi tayo. God is patiently waiting for us. Because maybe, or for sure, si Lord, during those time, may tinuturo si Lord. Nakuha natin? During those 25 years, alam ko maraming natutunan si Abraham. And the same with us. Amen? Sa ating paghihintay at paghihintay, amen, doon sa pangako ng Panginoon, amen, ay may ginagawa si Lord sa ating buhay. Nakuha natin? All we have to do, amen, trust the process. Amen? Trust, amen, doon sa sinasabi ng Panginoon. Amen. Maaaring hindi ka pa handa, amen, or maaaring, merong pang pinapagawa si Lord sa atin ng mas, tawag po doon, yung mas mainam, amen, at mas maganda at ikabubuti ng bawat isa po sa atin. Amen. Hindi lahat, ng opportunity ay kailangan natin i-grab. Alam niyo po yun. Kasi may mga, kailangan opportunity ko na to, punta na ako ng New Zealand. Amen. Pero ang tanong, amen, ito ba talaga kalooban ni Lord? Ito ba talaga, yung talagang sagot ni Lord sa prayer mo? Amen. Kasi kung kalooban ni Lord yan, sagot ni Lord yan, amen, maging smooth, amen. At alam natin, gaano man ito katagal. Alam po, nandun yung puso mo, na whatever will happen, nandun kayong kapanatagan mo, yung kapayapaan sa puso mo. Amen. Pero kung mayroong mga struggle, may mga ay you need to pray. Amen. At let us maging one tayo sa Panginoon. Amen. Makipag-liig tayo. Next, pangatlo, pananampalataya na magpuri sa hirap, sa harip, sa harip na mag-alinlangan. Tama po, sabi po doon, si Abraham, amen, he brought glory to God. Amen. Imbis na siya ay mag-alinlangan, imbis na sa halip na siya mag-alinlangan, siya nagpuri sa ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, amen, when the time is bad, when the time is good, God is good. But when the time is bad, God is still good. Naku natin. Hindi mo man nakamit, amen, yung hinihiling mo sa Diyos, halimbawa, humihiling ka, amen, na i-provide ni Lord, yung mga increase mo, increment, amen, at kapag hindi ito natupad, amen, it doesn't mean, na si Lord, yung, we cannot change the fact that God is our great provider. Amen. Hindi man gumaling, yung pinapanalangin mo, na gumaling. Amen. But we cannot change the fact that God is our great healer. Nakuha natin. Hindi po ito, amen, yung tawag doon, yung magsasabi sa atin, amen, o tawag doon, yung magbibigay sa atin ng katibayan, o kung sino, ang Diyos na ating sinasamba sa ating buhay. Amen. God is God. Mangyari man yan o hindi, God is God. Nakuha natin.
Amen. Ang Diyos, amen, ay Diyos. Amen. At kapag sinabi ng Panginoon, amen, ay ito'y magaganap at magaganap. Amen. So mga kapatid, ano po, nakita natin, amen, na hindi siya nag-alinlangan. Sa halip, lalong tumibay ang kanyang pananampalataya. Amen. Sabi po, Abraham, hindi po nag-wave, amen, yung kanyang pananampalataya sa Panginoon, sa kanyang promise. In fact, his faith grew stronger. Dapat ganun tayo. Amen? Na ibigay man ni Lord o hindi ang ating pinapanalangin. Amen? Dapat lalong tumatag yung pananampalataya natin. Amen? Hindi yung magtatampo ka kay Lord. Amen? Ay, hindi lang ako dadalo. Kasi hindi binigay ni Lord yung prayer ko. Ay, hindi lang ako dadalo. Kasi, anong tawag doon? Yung mga panalangin ko, hindi naman sinasagot ni Lord. Mga kapatid, God knows best. Mas alam ni Lord kung ano yung kakabuti mo. Amen? Yung iniisip mo, yung pinapanalangin mo, katiting lang yan. Doon sa inihanda ng Diyos na nais niya na ibigay sa'yo. Dapat natin. Amen. So si Abraham, amen, ay isa po ang lingkod ng Panginoon. Amen. Na hindi nawala ng pag-asa, and he keep on believing in God's promise. And at the end, amen, ay naranasan niya, amen, yung pinangako sa kanya ng Panginoon. Amen. Gaya ni Abraham, amen, nanatili siyang tumalima sa kagustuhan ng Diyos dahil sa pag-asa, amen, sa pinangako sa kanya ng Diyos. Amen. Na siya po ay magiging Father of all nations. Amen. Kahit mabigat, mga kapatid, ang sitwasyon na dinaranas natin, amen, huwag po tayong tumalikod. Amen. Let us move forward. Amen. And let us always seek, the will of the Lord. Amen. Alam niyo po, maging ang mga lingkod ng Diyos, mga pastors niyo, amen, ay dumarating din sa punto, na minsan ay nasusubok, amen, yung pananampalataya, amen, at yung pag-asa, amen, ng bawat isa. Amen po. Lalo nung mga pandemic, amen, so marami, na naganap, amen. May nagsasabi, yung tanong ni Pastora noon, babalik pa ba sa dating yung ikot ng mundo, yung dating yung normal, amen, o it is the beginning of sorrow. So marami na nagaganap sa ating paligid, but let us tumingin sa Diyos ng may hawak ng lahat ng bagay. Amen. At sa puntong ito, amen, gusto rin natin talakayin. Kilala nyo yan? Yan, nandun na pala sa Job 1, verse 1 to 3. Amen. Kilala nyo si Job? Amen. Si Job po, ay isang lingkod ng Diyos, pinagmamalaki siya ng Diyos. Amen. Siya isang matuwid. Amen. Ang kanyang pamumuhay. Sabi po dyan sa 1 to 3, there once was a man named Job who lived in the land of Uz. He was blameless, a man of complete integrity. He feared God and stayed away from evil. He had 7 sons and 3 daughters. He owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 team of oxen, and 500 female donkeys. He also had many servants. He has, in fact, the richest person in the entire area. Si Job ay nahalin tulad, sa isang tao na lahat, ay inaasam ang kanyang kalagayan. Ang ganong kalagayan. Amen? Alam po yung kalagayan niya na para pa siyang isang punong kahoy, na napakatatag, punong kahoy na napakataas, tinitingala, at maraming bunga. Amen? It symbolizes, amen? Pero, amen, dumating ang panahon, amen, na hindi inaasahan. Amen. It's just a matter of isang araw. Naganap ang isang bagay na never niyang inisip.
Amen. Na kung saan, is like a normal day. Amen. Na gumigising ng umaga. Amen. At magpray sa Panginoon. Ano po? At during that time, ang kanyang mga anak ay nagkakasiyahan, kumakain, umiinom, ano po? And one day, ano po? Amen. In Job chapter 1, ano po? Verses 14 to 19, ano po? Na kung saan isang messenger, paraphrase ko na lang po maliliit, ano po? Isang messenger, ano po, ang nagsabi sa kanya, amen, na sinalakay sila ng ng mga sabiyo, ano po, at kinuha, ano po, ang kanilang mga baka at asno, at pinatay ang kanyang mga katulong. At hindi pa natatapos, ano po, na nag-uulat, ano po, ang servant na ito, dumating na naman ang isa at nag-ulat na naman, ano po, amen, na mayroong bumabang apoy mula sa langit, ano po, at natupok, ano po, amen, nasunog ang kanyang mga tupa, maging ang kanyang mga alipin. At, take note, hindi pa natatapos magsalita ulit ang servant na ito. Amen? Mayroon na namang dumating, ano po, na kanyang servant na nakaligtas, ano po, na kung saan, sabi niya, ano po, amen, ay mayroon na naman pong sinalakay sila, ano po, ng mga kaldeyo, ano po, na kung saan kinuha ang kanilang mga kamilyo, ano po, at pinagtatabak, pinagpapatay, ano po, ang kanilang alipin. At ganun din, ano po, hindi pa natatapos na magsalita, ano po, itong servant na ito, mayroon na namang dumating na isa. Amen, na nag-ulat sa kanya. Na mayroong napakalakas na hangin sa disyerto, ano po, at dumaan dun sa bahay ng iyong panganay, na kung saan sila ay nagkakainan at umiinuman, nagiba ang bahay, at lahat ng anak mo ay namatay. Mga kapatid, ano po? Amen. Si Job, na tinatangala, si Job na lahat ay nagnanais na magkaroon ng ganung posisyon, no po, ng kayamanan, amen, ng magandang buhay, happy family, amen. And then it happened in just one day. It was cut off. Amen. Kumusta po? Amen. What if one day is like a tree that was cut off? Ano yung po yung punong kahoy? Na dati, ang taas, tinitingala, ang daming bunga. And then all of the sudden, it was cut off. Amen. Si Job ay halos mawala ng pag-asa. Na dati, ay para siyang isang puno, ano po, na matayog, mataas. Amen. Pero nawala sa kanyang lahat. Amen. It was cut down. Sabi, ano po, ng Job chapter 14, verse 9 to 7. Even a tree has more hope. If it is cut down, it will sprout again and grow new branches. Though its roots have grown old in the earth, and its stump decay. Yung naging tuod na siya. At the scent of, kung natingnan yung TikTok, for na verse 9, ano po? At the scent of water, it will bud and sprout again like a new seedlings. Amen. Dumating sa punto, ano po, gaano man katayog, ay kataas, tinitingala, ano po, si Job, dumating sa kanyang buhay, that he was cut down, nawala ang lahat sa kanya. Amen. If we are in the situation of Job, amen, na ganun yung balita, sunod-sunod, ano po, sa isang araw, amen, nalugi yung ganito mo, namatay yung ganito mo, nawala ang ganito mo, what is our response? Amen. Ano kaya ang madarama natin? Amen. Nakaranas pa po ba namin ganun? Minsan nga napakalit nga, ano po, wala pa dun sa kalingkingan na dinanas ni Job. Amen. Ay nawawalan na tayo ng pag-asa. Maraming tao, ano po, amen, na nagpapakamatay, makatakas lamang, amen, sa kanyang problema. But take note, ang sabi ng Job chapter 14, amen, mga kapatid, ano po, have you come to a situation, ano po, of hopeless, amen, hopelessness, ano po, na kung saan, ano po, you tried everything possible, amen, but at the end point, ano po, it feels like the only option left is to give up.
Ano po? Because there's nothing left to hold on. Amen. Yung tanging option mo na lamang na naiiwan ay sumuko. Amen. And you might find yourself, ano po, amen, in a situation, ano po, katulad, ano po, ng sinasabi ng Job chapter 14. Amen. That is was totally cut down. Ano po? Hindi yan katulad, ano po, ng isang puno, ano po, na nabalian lang ng branches. Hindi yan katulad ng isang puno na kailangan lang yan ng help, ano po, o ng tulong. Kundi, it is totally cut down. At kung titingnan natin, ano po, yung picture, napaka-imposible na mamuhay pa. It's like, para na siyang nadidike, para na siyang tuod. Amen. But, minsan ganun ang tao. Amen. Tumitingin sa mga palabas, tumitingin, ano po, amen, sa sitwasyon, amen. Hindi tumitingin, ano po, doon, sa may kayang, o may hawak ng buhay. Amen. But God says, ano po, there is still hope. Amen. And this where, ano po, many people, ano po, ito yung namimiss, ng tao, ano po, amen, na kung saan, akala nila, tapos na, it's over, it's finished, amen. But, ano po, let us, pag-aralan na nito ng mas malalim, ano po, let us, dig this, ano po, amen. The tree was cut down, ano po, yes, but it's not yet finished, amen. Mga kapatid, ano po, there are things, ano po, in our life right now that you feel completely cut down. Maybe your dreams, ano po, your dreams, ano po, that na pinangarap mo, amen, or even a relationship that you invested in, or even a business, amen, na nalugi, amen, palubog, or dumating sa punto sa buhay mo, amen, na napakarami mong utang, amen, at di mo na alam kung anong gagawin mo, amen. And if we are honest enough, ano po, amen, maaaring titignan natin ang ating sitwasyon, it's over, at wala ng pag-asa, amen. Pero tignan natin dyan, ano po, sa verse 9, at the scent of water. Amen? Scent of water. Hindi po sinabing pour o binuhusan ng tubig yung puno. Just a scent of water. Amen? And it will bud and sprout again. Amen? So, ibig sabihin, amen po, that it means, amen po, na hindi na po kailangan, ano po, na mag-exert ng maraming effort ang ating Panginoon, amen, to restore us. Amen. Just one word, just one moment of grace, amen, just one step of faith, amen po, and we will see, amen. Just keep believing and hoping God's promises. Amen. And everything will be restored in us. Amen. Hindi na kailangan, ano po, amen, salitain lamang ng Panginoon, amen, ay magaganap ang isang bagay. Amen. Maging sa mga bagay na sa tingin natin, ano po, ay wala nang kapag-asa. Amen. At nakita natin, ano po, pagdating, ano po, ng panahon, amen, the branches will grow, new branches, ano po, and will grow again. Amen. At the scent of a water, ano po, amen, na tinatawag natin, ano po, it will bud and sprout again like a new seedlings. Nakuha natin? Na tinuturing ng tao, ano po, na patay na, ano po, amen, tinuturing ng tao na wala ng pag-asa, it's over, ano po, but the Lord say, wait, hindi pa ako tapos.
Amen. Ang pananampalataya, ano po, amen, hindi ito nangangailangan, ano po, ng lakas, ng strength, ano po, kundi, ano po, amen, yung manampalataya ka kung sino ang nagsasalita at nagsasabi sa iyo, ano po, na hindi pa tapos. Amen. Maaaring ito yung dream mo, amen, maaaring a part of your life, ano po, that was broken, amen. I do believe, ano po, amen, you will rise again. Like the tree. Not because everything is perfect. Not because you figure out. Amen. But because God is not yet finished. Hindi pa tapos si Lord. Sabi nga, abang may buhay, may pag-asa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kapit lang kay Lord. Nako natin. Alam niyo po yun, kahit nasa dulo-dulo ng dalili na, no po, amen, na talagang hirap na tayo, amen, si Lord never kanyang bibitawan unless ikaw ang bumitaw. Nako natin. Si Lord never kanyang pinapaalis, ano po, sa kanyang kamay. Kasi siya may kontrol ng lahat ng bagay. Not unless ikaw ang aalis sa kanyang kamay. Nako natin, ano po. The Lord wants us, ano po, amen, na hindi po talunan. Amen? Nais ng Panginoon na tayo maging victorious. Tayo matagumpay sa lahat ng bagay. Amen? At nagsimula, ano po, amen? At nakita natin na katulad, ano po, ng puno, amen, na parang wala ng pag-asa. Amen? Pero, amen, as the Lord speak, ano po, amen. At ito'y naganap. Amen. Katulad ng nangyari kay Abraham. Amen. At batid ko, ano po, amen, ng tunay na pag-asa ay hindi nakadepende, amen, sa sitwasyon. Kundi ito ay nakadepende sa katapatan ng Diyos. Amen. Ang pag-asa natin ay hindi po nakadepende yan sa sitwasyon mo. Hindi sa dami ng pera mo, hindi sa kayang gawin mo, hindi sa lakas mo, kundi nakadepende yan sa katapatan ng Diyos sa bawat sa atin. Sa katapatan ng kanyang pangako. Amen. Kaya nagaganap ang lahat ng bagay. Kaya tayo nagtatagumpay because of Him. Nakuha po natin. Alam nyo, naamis ka na lang, no po, na minsan mayroon tayong bigat-bigat na problema, paano ko kaya nalusutan to? Nalusutan iyon. Amen? Di ba? Amen. Minsan nagtataka tayo, no? Amen. Katulad ng patutuwa ni Pastor Noel. Amen. Sa dami ng kanyang kinakotakan, sabi niya, ano po, pumunta siya dito sa Saudi Arabia. Pero tingnan niyo kung paano siya nakatakas. Amen. Paano gumawa ni Lord ng way. Nakuha natin? Kaya napakasarap, limilimihin yung 1 Corinthians 10:13. Alam niyo po, sino nakakaalam na? 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na hindi dinanas ng tao, ang Diyos ay tapat at hindi niya ipapahintulot na ikaw ay subukin ng higit sa iyong makakaya. At yung pinaka-last part, yung gustong-gusto ko, sabi po doon, at pagdating ng pagsubok na iyon, ay bibigyan ka niya ng lakas upang ikaw ay magtagumpay. Take note, si Lord yung gagawa ng way. Anong bibigyan niya lakas? Para mapagtagumpayan mo iyon? Nakuha natin? Amen. Ano po? Praise God. Amen. Si Job, ano po? Malapit na tayo. Amen. Si Job, ano po? Amen. Ay nirestore ni Lord, ano po? Amen. Nang twice as much as before. Nakuha natin? Nadupli pa. Amen. Tingnan nyo kung paano magpala si Lord. More than our expectation. Amen. Kaya yung mga pinagkakahirapan natin, yung pinagpapalit natin sa Friday, yung pinagpapalit natin sa mga overtime na yan, ano po, amen. Tingnan nyo kung magpala si Lord, kung manampalataya lang tayo sa Panginoon, amen, sa kanyang promise, na hindi tayo pagkukulangin, it's more than enough. Amen. Alam niyo po dati, ano po, nag-aalangan din ako, no? Yung sa pagtungkol sa tithes, amen, sabi ko, kasi di ko pa alam, di ko pa napag-aralan, ano po, amen, about the tithings, amen. So, kaya ako dati ng Ubaid. Alam mo yung Ubaid Hospital? Amen.
ano ko kasi, nag-overtime kasi ako, minsan nagpa-part-time, amen. Pero yung kinikita ko, bakit napupunta ako sa ospital? Amen. And then, all of the sudden, ano po, amen, nabasa ko, ano po, at tinuro ng NBS ako, ano po, tinuro, maging dito, tinuturo, ano po, ang pagtutungkol sa pagbibigay, amen. So, doon ko na hinakbangan, ano po, yung faith, ano po, yung sinasabi ng Malakay 3:10, amen. At nakita ko, ano po, amen, na yung pagpapala ng Panginoon, amen, na, alam niyo po yun, na yung nagbibigay ka, amen, na alam mo, yung napupuntahan ng binibigay mo ay para si kabubuti. Amen. Alam niyo po yun, hindi po yung nagiging suki ka ng hospital, ano po yung kakano, hindi mo alam kung, alam po natin, na yung pakiramdam na mula noon, ano po, nung nagtapat ako sa Panginoon, amen, ay hindi lang po financial ang inabot ng Panginoon sa akin, maging sa physical. Amen. Naranasan ko rin po dito, ano, yung talagang, alam niyo po kasi pag nagkasakit ka dito, alam mo, lalo pag mag-isa ka, yung sarili mo mismo, yung wala kang, lalo pag ipasok lahat ng mga kasama mo, even naranasan ko yung pumunta ng hospital na, yung umiikot yung paligid, sa init ko, sobrang init, alam niyo po yun, amen, na talagang wala akong matawagan, wala akong makausap, amen, sariling sikap, amen, pero si Lord napakabuti, amen, hindi niya inayaan na manatili ako doon sa sitwasyong iyon. Amen. At dinala niya ako doon sa green pasture na tinatawag. Which is, ano po? Amen. Yung mamuhay ng isang kasiya-siya. Amen. Alam niyo po yun. Na katapos ko nga ng AGR dati, ano po? Alam niyo po yung pakiramdam ko na yung mamamatay ka na bukas is yung parang wala kang iniisip. Hindi katulad nung dati na, sabi ni Ate Incar, alam mo po yung dati inisip mo yung mamamatay ka na, paano kaya yung ganito, paano yung ganyan. Pero alam mo po yung peace of mind mo, pag ikaw nasa Panginoon, amen, na anumang mangyari sa bukas, amen, ay nandun yung kapayapaan. Amen. Yung kapayapaan ba na whatever happen, ano man yung kakarapin mong problema, amen, katulad nung nakaraang, alam mo, sinubok ako talaga nakaraang nag-start na po kami kasi sa reservation ng mga estudyante. Amen, talagang punong-puno yung office, ano po, hindi ko na, pati si Pastora yung tawag niya, hindi ko na nasasagot minsan, maging magpunta ng CR, sabi ko, hindi na ako nakakapunta, sabi ko, Lord, amen. Pero, binigyan ako ng wisdom ng Panginoon, ano po, amen, na everything it will come to pass. Hindi pwedeng magmadali na, mag-rush, amen, just relax, amen. Matatapos din ang lahat ng bagay. Amen. Na kapag pinagkatiwala natin sa Panginoon, alam mo po yung kahit nagpapanik na sila dyan, kahit maraming tao dyan, ano po, alam mo po yung nararamdaman mo yung relax ka lang. Amen. Na ginagawa mo yung part mo, ano po, amen. Nagiging smooth, ano po, amen. Ang daming kabilaan yung tumatawag sa akin, amen, pati doon sa mga landline. Pero sabi ko, Lord, ay doon ako talagang yung patient ko talaga, no po, amen, na naranasan ko talaga yung nagkakaguluman sa paligid, ano po, amen, ay mararanasan mo yung kapayapaan ba na tawag yun, yung matatapos ang araw na ito na matagumpay, amen. So yun po, no, nag-ano sa akin na talagang apart from the Lord we can do nothing. Amen. Wala tayong magagawa. Amen. Kung wala ang Diyos. Amen. Kahit matapos mo man yung trabaho mo sa buong maghapon. Amen. Kung hindi mo rin naparangalan o hinuna ang Panginoon, baliwalang araw na yun. Alam niyo po yun. Amen. Na hindi mo man, kasi minsan kasi kung susubukan ka, minsan kung nagdidil ka, po, talagang may inis ka rin doon sa mga customer o sa mga parent, amen, ay walang mangyayari. Tama po ba? Amen. Minsan nag-i-scream na, why you're screaming? I cannot solve your problem if you're screaming. Sabi ko. Kasi minsan, nag-ano siya, 20 minutes lang ako dito, minsan may tinatawag doon sa kabila, hindi sumasagot. Alam, doon kasi mismo sa office mismo, doon kasi ang lahat ng nasasagap lahat ng ng mga problema ba.
kung saan sila pupunta, dito, ganyan. So anyway, praise God, ano po, amen. At alam ko, no, na wala akong dapat magmalaki kundi ang Panginoon na nagbigay sa akin, ano po, ng kapayapaan, ano po, ng ganitong, yung puso ba na yung matutong maging magpasensya, ano po, amen, na nakangiti pa rin, ano po, sa kabila ng mga nagaganap sa paligid. Amen. At alam ko, no, amen, sa lahat, ano po, sa atin, ano po, alam ko na mayroon po tayo iba't ibang sitwasyon sa buhay. Amen. Maaaring dumating tayo doon sa punto, amen, na hindi man katulad ni Job, na hindi man katulad ni Abraham, amen, yung ating pinagdaanan o pinagdadaanan, amen, ay lagi nating isipin, ano po, amen, ang Panginoon, amen, na nagsalita, amen, ang Panginoon na nangako sa atin, sabi niya, I never leave you nor forsake you. Panghawakan natin yon, amen, na hindi ka iiwan, hindi ka nag-iisa, amen, you're not alone. Alam niyo po ba yon? Amen. Ano yung mababigat na problema, ano po, sa trabaho man yan, sa pamilya, sa relationship, sa financial, even sa health, ano po, amen, God says everything. Nakikita niya ang lahat ng bagay yan. God is all-knowing God. Amen. At kung paano, amen, tinupad ni Lord, ano po, ang pangako niya kay Abraham, kung paano niya, ano po, sinustain, ano po, amen, at pinagkalooban, ano po, amen, yung katapatan ni Job, amen, kung paano niya ni-restore ang lahat ng bagay, amen, the same with us. Ang Diyos na nag-restore, ang Diyos na nangako, ang Diyos na tumupad ng pangako kay Abraham at kay Job, ay the same God na ating pinaglilingkuran. Amen. Ang Diyos na makapangyarihan, ano po, ang Diyos na kaya ang lahat ng bagay. Amen. At alam natin, ano po, na ang ating pag-asa, amen, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. At kung titignan natin, amen po, na marami, ano po, amen, sa atin, amen, na maaaring dumaranas, amen, na mga pagsubok, ngunit gaya ni Abraham, amen, nanatili siya, ano po, amen, na tumalima doon sa kagustuhan ng Diyos, doon sa kalooban ng Panginoon. Amen. It's not, ano po, amen, huwag po tayong tumingin, ano po, sa sitwasyon. Amen. Kundi tumingin tayo doon sa katapatan ng Diyos sa bawat sa atin. God is so faithful. Amen po ba? Amen. Praise God. So, actually, dyan lamang po, no? Amen. At nawa, ang pag-asang ito, ano po, amen, ay lagi nating pangawakan. Amen. Na tunay nga, amen, si Lord, amen, ay siya po yung makapag-sustain ng lahat ng ating pangangailangan. Limitado ang kayang gawin ng tao, limitado ang ating kayang gawin, ngunit si Lord hindi malilimitahan. Amen. Pag nakita mo ang isang bagay na parang wala ng silbi, amen, yung sitwasyon mo na parang wala ka na magagawa, yes, ano po, you cannot do anything apart from the Lord, amen. Pero tingnan natin, amen, ano po ba, no, amen, yung sinasabi ng Panginoon sa Bible, amen. So let us stand, ano po.